Naghahalongkat si Nurin sa lumang aparador ng kanyang lola. Nang bigla niyang nakita ang isang pulang bestida na may disenyong bulaklakin. Sinukat niya ito at humarap sa salamin. Saktong-sakto ang sukat nito sa kanya, kaya't nagpasya siyang lumabas upang ipakita ito sa iba. Nagtungo siya sa kanyang kapitbahay na si Aling Toring at tinanong ito, "Magandang umaga, Aling Toring! Kumusta po ang aking kasuotan?" "Naku, Ineng, napakaganda mo! Pero mas gaganda ka pa kung lalagyan natin ng malaking pulseras ang iyong kamay." Nagpunta naman si Nurin sa tindahan ni Mang Isko. "Kumusta po kayo, Mang Isko? Ano pong masasabi mo sa itsura ko?" tanong ni Nurin sabay ikot. "Napakaganda mo, Ineng, at mas lalo ka pang gaganda kung lalagyan natin ng malaking laso ang iyong buhok," sabi ni Mang Isko. Nagtungo naman si Nurin sa bahay ng kanyang tiya. "Tita Carla, tingnan mo po ang aking kasuotan. Bagay po ba?" tanong ni Nurin. "Oo naman, mas lalo ka pang gaganda kapag sinuot mo itong berdeng sapatos," sagot ng kanyang tita. Habang papauwi na si Nurin sa kanilang bahay, napadaan siya sa parlor ni Aling Susan, isang manikurista. "Nurin, ikaw pala," saad nito. "Naku, mas lalo kang gaganda kung may pakpak sa likod mo at magmumukha kang anghel," sabi ni Aling Susan. "Ina, bakit tila may kulang pa rin po sa aking kasuotan?" tanong ni Nurin. Napangiti ang ina at isa-isang inalis ang mga palamuting nakasabit sa anak. "Nurin anak, hindi mo kailangan ng maraming bagay sa iyong katawan upang maging maganda. Mas mahalaga ang pagiging simple. Alam mo ba na ang damit na iyan ang pinakapaboritong suotin ng iyong lola? Halika, may ibibigay ako sa iyo," ang sabi ni Aling Marta papasok sa kanyang kwarto. "Aba, napakaganda naman yan, ina," sabi ni Nurin habang sinusuot ng ina ang kwintas na may palawit na hugis puso sa kanya. "Ingatan mo ang kwintas na ito pagkat pamana pa ito sa akin ng iyong lola," nakangiting sabi ng kanyang ina.